Ang SEA Games lineup ni Coach Norman Black unti-unti nang nalalagas. Mula sa 16-man pool, ngayon 8 players na lamang ang mga natitira. Saan kukuha ng kulang na players itong si Coach Norman Black para mabuo ang kanyang sariling 12-man lineup? At Juan Gomez Del Llano, ipapahiram umano ng Converge Fiber Xers sa Gilas lineup ni Coach Norman Black. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. 8 na lamang ang natitira sa 16-man pool ni Coach Norman Black para sa SEA Games lineup ng Gilas Pilipinas. Ito'y matapos ang pabago-bagong ruling tungkol sa player eligibility ng mga players na pwedeng maglaro para sa Gilas Pilipinas, na kung pagbabasehan ng unang ruling ay passport only requirement lamang ang kailangan. Pero makalipas ang isang buwan ay binago na naman at sinabing hindi na pwede umano ang mga naturalized players na kagaya nila Justin Brownlee at Ange Kwame. Hindi rin nilinaw kung pwede bang isabak ang mga field foreign players kagaya nila Kimani Ladi, Michael Phillips at Remy Martin na pare-parehong hindi nakakuha ng mga kanilang mga Philippine passport bago sila mag 16 years old. At kamakailan nga lang nitong November 26 ay naglabas na ng ruling ang Thai organizers para sa SEA Games Basketball, kung saan dineklara nila na FIBA rules ang paiiralin pagdating sa eligibility ng mga players. Kaya ibig sabihin, pwede nang ipasok si Justin Brownlee bilang ating naturalized player, pero hindi makakalaro ang mga field foreign players na sila Jason Brickman, Kimani Ladi, Michael Phillips, Brandon Ganuelas Roser at Remy Martin, na pare-parehong hindi nakakuha ng kanilang mga Philippine passport bago sila mag 16 years old. Habang si Ange Kwame naman ay ineligible dahil isang naturalized player lamang ang pwedeng ipasok sa lineup ng bawat koponan na sasali sa 5-on-5 basketball sa SEA Games. Kaya mula doon sa 16 players na nasa pool ni Coach Norman Black ay nawala na nga yung 6 na field foreign players, kasama na si Ange Kwame na isang naturalized player, kaya 10 na lamang ang natira. Kaya napakalaki ngayon ang problema ni Coach Norman Black kung saan siya kukuha ng mga players na ipapalit sa mga field foreign players na ineligible para sa Southeast Asian Games. Kung pagbabasehan natin ang kalendar at schedule ng NCAA at UAAP ay parehong nasa Final 4 stage na ang magkabilang liga, at pwedeng makakuha ng mga players si Coach Norman Black mula sa mga teams na eliminated na o hindi nakapasok sa Final 4. Pero masasabing limited na lamang yung mga players na pwedeng isabak sa Southeast Asian Games mula sa NCAA at UAAP, at masasabing pawang maliliit na mga players na lamang, at masasabing kulang din sa experience pagdating sa international competition. Pwede ring humugot si Coach Norman Black ng mga players mula sa mga eliminated teams ng MPBL dahil tapos na ang North Division Finals ng nasabing liga, habang ongoing naman ang South Division Finals sa pagitan ng Binyan Tatakjel at Quezon Huskers. Kaya ibig sabihin, pwedeng kumuha si Coach Norman Black dun sa 26 na koponan na eliminated na sa MPBL. Pero kagaya ng problema sa mga UAAP at NCAA players ay maliliit na lamang yung mga natitirang players mula sa MPBL, at masasabing kulang na rin sa experience dating sa international competition kagaya nitong Southeast Asian Games. Kaya masasabing very limited na talaga yung mga resources pagdating sa mga players na available, at masasabing karapat-dapat na maipasok sa lineup ni Coach Norman Black sa Southeast Asian Games. At ang pinakamalaking problema pa nga niya, maaapektuhan din ang kalendar o schedule ng PBA mismo dahil nasa final stretch na ng elimination round ang mga PBA teams, at karamihan sana sa mga pwedeng isama ni Coach Norman Black ay masasabing fighting for survival pagdating sa quarterfinals. Kaya ibig sabihin, kung sino lamang yung mga kusang ipinahiram na mga players mula sa mga PBA teams ang siyang pwedeng tanggapin ni Coach Norman Black, at kung meron man siyang gustong kuhanin mula sa mga players mula sa PBA teams ay kinakailangan niya pang ipagpaalam, dahil sigurado maraming mamimiss na games ang mga players na kukuhanin ni Coach Norman Black
dahil na rin sa schedule ng PBA at ng Southeast Asian Games na magko-conflict dahil ang unang magiging laban ng Gilas Pilipinas ay sa December 14 pa, kung saan ongoing pa rin ang PBA. Lubha talaga ito makakaapekto sa mga players at teams na po pwede sanang kuhanin ni Coach Norman Black. Sa ngayon, 8 players na lamang ang natitira sa Gilas pool ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games. At karamihan nga sa kanila ay walang commitment o po pwede talaga na sumabak sa nasabing kalendar ng Southeast Asian Games. Habang ang isa naman sa kanila ay nagpaalam na at pinayagan ng kanyang koponan sa Japan B-League. At kabilang nga dyan si Justin Brownlee bilang naturalized player, si Bobby Ray Parks Jr. mula sa Japan B-League, si Matthew Wright na nakabakasyon ngayon at nag-commit na sa Gilas Pilipinas, si VJ Pre na sumasailalim sa UAAP residency, si Terdy Ravena nagpa-release na sa Dubai BC, at ang mga bagong dagdag na sila Jamie Malonzo na nakat sa Final 12 lineup ni Coach Tim Cone para sa FIBA qualifiers, si Abu Tratter na ipinahiram mula sa Blackwater Bossing, at si Robert Bolick na nanggaling naman sa NLEX Road Warriors. Habang ang 2 players sana na inaasahan pa ni Coach Norman Black na makakabuo sana ng 12-man lineup niya para sa Gilas Pilipinas na sila Dave Ildefonso at Jeyo Chu ay meron pang ongoing commitment sa MPBL dahil nakapasok ang kanilang koponan na Abra Weavers sa National Finals ng MPBL. Kung pagbabatayan natin ang final schedule ng MPBL ay magko-conflict din ito sa schedule naman ng men's basketball ng Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games na magmumula sa December 14 hanggang December 20. Kaya nga ngayon ay nagdedelikado rin na hindi makasama itong sila Dave Ildefonso at Jeyo Chu para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black ngayong December 14. At sa puntong ito, wala nang ibang choice si Coach Norman Black kundi pumili na lamang sa mga players na walang commitment ngayon o walang koponan na pinaglalaruan at masasabing talagang free agent ngayon at walang schedule na maapektuhan para sa posibleng magiging stint nila sa SEA Games lineup ni Coach Norman Black para sa Gilas Pilipinas. At sa mga masasabing high caliber free agents ngayon na po pwedeng kuhanin ni Coach Norman Black at walang schedule na maapektuhan ay itong si Terence Romeo na huling naglaro sa Terra Firma Jeep sa PBA. Hanggang ngayon wala pang commitment itong si Terence Romeo sa kahit anong PBA team at ganun din sa MPBL o kaya sa ibang liga sa ibang bansa. Kaya walang magiging problema si Coach Norman Black kung sakaling i-consider niya at isasama sa kanyang lineup itong si Terence Romeo dahil kilala ito bilang isang proven scorer sa PBA at ilan beses na rin itong naging scoring champion sa kanyang PBA career. Hindi rin problema ang Gilas experience dito kay Terence Romeo dahil ilan beses na rin itong napabilang sa Gilas men's lineup ni Coach Chot Reyes noon at muntik pa nga sana itong mapasama sa Gilas lineup naman ni Coach Tim Cone para sa Asian Games noong 2023. At mismo itong si Terence Romeo ang nagsabi pa na basta para sa bansa ay hindi daw ito magdadalawang isip na sumabak para sa Gilas Pilipinas at hindi raw nila pag-uusapan ng budget o pera. Basta para sa bansa ang pag-uusapan. Napakaganda rin ang magiging timing nito para kay Terence Romeo dahil 100% physically fit ito ngayon at walang injury na iniinda sa kanyang katawan. Ang pinakahuling basketball activity nitong si Terence Romeo nang mapabilang ito sa Melmac Sports para sa 3x3 Manila Challenger na ginanap nung nakaraang Setyembre dito sa Pilipinas. Kaya magiging malaking bagay ito para sa Gilas Pilipinas kung sakaling i-consider ito ni Coach Norman Black dahil magkakaroon siya ng isang magaling na point guard at isang magaling na shooter na maaasahan niya sa pag-facilitate ng mga plays at pag-score para sa Gilas Pilipinas sa paparating na Southeast Asian Games ngayong December. Isa rin sa masasabing walang commitment ngayon at libreng-libre o po pwedeng makuha ni Coach Norman Black na walang magiging conflict sa kahit anong schedule ay ang dati niyang player mula sa Ateneo Blue Eagles
na si Greg Slaughter. Mahigit isang taon na rin na hindi naglalaro itong si Greg Slaughter sa MPBL at ganun din sa PBA. Kaya masasabing wala itong magiging commitment o wala itong magiging problema kung sakaling kuhanin ito Coach Norman Black para sa Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games. Kung tutuusin, isa ito sa mga original choices din ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games nang hindi pa nagko-commit noon sila Michael Phillips at Kimani Ladi na nagmula sana sa UAAP. Pero nang mag-commit na nga ang dalawang collegiate players, sila na nga lang nawala sa listahan itong si Greg Slaughter sa hindi malamang kadahilanan. At ngayon na nagkukulang ng players si Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games Gilas, ay pagdating sa mga big men ay wala nang ibang dapat kuhanin pa itong si Coach Norman Black kundi itong si Greg Slaughter. Sa 8 players na natitira ngayon para sa Gilas Pilipinas, ang masasabing big men na lamang ay si Abu Trotter at ganun din si Justin Brownlee na parehong 6'6" lamang ang height. Kaya masasabing wala tayong natural center na kagaya nitong si Greg Slaughter na matangkad at meron na ring experience pagdating sa international competition. Dahil ilan beses na rin itong napabilang sa Gilas Pilipinas lineup at kung tutuusin nga kabilang ito sa original Gilas o Gilas 1.0 nung panahon ni Coach Raiko Toroman. At ang huling Gilas stint nga nitong si Greg Slaughter ay nang mapabilang ito sa lineup ni Coach Xieng Giao para sa FIBA qualifiers noon nang masuspend ang karamihan sa mga Gilas players sa nangyaring kaguluhan noon sa Philippine Arena sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Australia Boomers. At ngayon nga, kahit na sabihin mong may edad na itong 37 years old at meron din inactive basketball sa loob ng mahigit isang taon, ay regular pa rin naman daw na nagwo-workout at nagte-training itong si Greg Slaughter para maging fit pa rin kung sakaling may kukuha sa kanyang kupunan at naghihintay na lamang umano ng call-up mula sa mga PBA teams na interesado sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito na bakante at walang commitment itong si Greg Slaughter, ay pwede nga itong kuhanin ni Coach Norman Black para sa Gilas Pilipinas lineup niya sa Southeast Asian Games. Pag nagkataon, ito pa lamang si Greg Slaughter ang magiging natural center ng Gilas Pilipinas dahil na rin sa pagkawala ni Kimani Ladi, Brandon Ganuelas Roser at Michael Phillips na pawang mga ineligible dahil sa FIBA eligibility rules na pinaiiral na ngayon ng mga Thai organizers para sa Southeast Asian Games men's basketball. Kaya masasabing very logical choice na itong si Greg Slaughter dahil sa panahon ngayon ay wala nang ibang makukuhang available na sentro na matangkad, malapad, may international experience at walang kaproblema sa kanyang schedule dahil wala nga itong kahit anong commitment at pwede na sumabak sa Southeast Asian Games para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black. Meron din namang magandang balita ang dumarating sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black dahil nang malaman umano ng Converge Fiber Xers na namumroblema ngayon sa players si Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games lineup ng Gilas, ay willing umano sila na ipahiram ang kanilang player na nakat naman mula sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Tim Cone para sa FIBA qualifiers na si Juan Gomez Del Llano. Ayon mismo sa kanilang head coach na si Delta Pineda ay kahit nga conflict sa schedule nila ang mga laban ng Gilas Pilipinas na magsisimula sa December 14 hanggang December 20 ay pinapayagan umano nila itong si Juan Gomez Del Llano bilang suporta na rin umano ng Converge Fiber Xers Management sa ating koponan na Gilas Pilipinas. Maaaring magkaroon umano ito ng malaking faktor sa kanilang koponan dahil naghahabol nga sila ng panalo para makapasok sa top 4 team sa elimination round ng PBA All-Filipino Cup para magkaroon ng twice to beat advantage pagdating ng quarterfinals. Kaya kahit nga umano magkakaroon ng malaking conflict sa kanilang koponan, posibleng maging stint ni Juan Gomez Del Llano sa Gilas lineup ni Coach Norman Black ay kinakailangan nilang magsakripisyo para sa Gilas Pilipinas at sa bayan. Pero mangyayari lamang umano ito kung kasama sa listahan ng mga players na isinumite ng SBP sa mga Thai organizers ang pangalan ni Juan Gomez Del Llano. Dahil ibig sabihin nga nun, yung naandun lamang sa mga listahan na yon ang pwedeng mahugot o kuhanin ni Coach Norman Black
para sa kanyang lineup sa Southeast Asian Games ngayong December. At kapag kasama nga itong si Juan Gomez Del Llano do sa listahan na ipinasa ng SBP sa Thai organizers para sa men's basketball ng SEA Games, ay siguradong magiging malaking tulong itong si Juan Gomez Del Llano. Dahil meron din itong international experience di lamang sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Dahil bago ito sumabak sa PBA ngayong All Filipino Cup, ay ilang taon muna itong naglaro internationally mula sa Japan B-League, Lithuanian Basketball League at sa Korean Basketball League bago nga ito nagpa-drop sa PBA nito lamang September. At sa kanyang pagpasok sa PBA ay triple-double agad ang binanatan nitong si Juan Gomez Del Llano at 2 beses pa nga niya itong naulit sa mga laban ng Converge Fiver Xers sa ongoing All Filipino Cup. At dahil nga dito sa mga triple-double stats nitong si Juan Gomez Del Llano ay napansin nga ito ng Gilas Pilipinas coaching staff, Coach Tim Cone, at sinama nga nila ito sa kanilang pool para sa FIBA qualifiers ngayong November. Pero dahil kulang nga ang knowledge nito pagdating sa triangle offense ay nakat ito. Pero ayon mismo kay Coach Tim Cone ay mapapabilang din ito sa kanilang koponan sa mga susunod na FIBA qualifiers. Kaya magiging sakto rin na ang magiging stint niya sa SEA Games lineup ni Coach Norman Black ay parang continuation lamang ng kanyang training sa Gilas Pilipinas lineup naman ni Coach Tim Cone, kung saan hindi nga ito napabilang sa Final 12. Magiging malaking tulong itong si Juan Gomez Del Llano sa lineup ni Coach Norman Black dahil magkakaroon siya ng isang facilitator na matangkad sa height na 6'1". Merong mala prime James Harden na galawan na bagay sa international play kagaya nitong Southeast Asian Games. At kung scoring ang pag-uusapan, hindi mapapahiya si Coach Norman Black dito kay Juan Gomez Del Llano dahil kaya nga nitong umiscore sa loob at sa labas at maganda rin ang bitaw mula sa 3-point area. Kaya masasabing win-win situation ito para sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games kung kasama ito sa listahan nilang ipinasa sa Thai organizers ng Southeast Asian Games men's basketball. Kaya kung kasama nga ito doon ay hindi na dapat magdalawang isip si Coach Norman Black at kailangan niya agad tanggapin ito para makasama at mabuo na ang kanyang 12-man lineup ng Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games ngayong December. Anong opinion mo dito sa napakalaking problema ngayon ni Coach Norman Black kung saan unti-unti nga nalalagas yung mga players niya na mula sa 16-man pool ay 8 na nga lang ang natira dahil ineligible ang 8 sa mga players na kasama sa pool ni Coach Norman Black. Saan kaya kukuha ng mga players si Coach Norman Black na ipapalit para sa 4 na bakanting pwesto ng kanyang lineup para sa Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games, sa NCAA, UAAP ba o sa MPBL, o kaya naman sa mga free agents ngayon kagaya nitong sila Terence Romeo at Greg Slaughter na pawang mga walang commitment ngayon sa kahit anong koponan at liga at naghihintay na lamang ng call-up ni Coach Norman Black para sa Southeast Asian Games. I-consider kaya sila ni Coach Norman Black para muling magsuot ng Gilas Pilipinas jersey para sa Southeast Asian Games? At kung sakaling kasama sa listahan ng SBP, ipinasa nila sa mga SEA Games organizers ng men's basketball itong si Juan Gomez Del Llano, ay tanggapin kaya ito ni Coach Norman Black dahil na rin kusa na itong ipinapahiram ng Converge Fiver Xers Management para mapabilang sa Gilas Pilipinas lineup ni Coach Norman Black na unti-unti nang nalalagas at kulang na kulang sa players ngayong December, kung saan tatangkaing depensahan ng Gilas Pilipinas ang gold medal natin sa Southeast Asian Games. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.